Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aking expectation versus reality nung pagdating ko dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, pagdating ko dito sa Changi Airport, dito sa airport nila, so ang una ko talagang nasa isip ko is kontakin yung aking staff dun sa agency dito sa Singapore. Ngayon, pag check ko, nawindang ako kasi wala pala akong internet connection kasi nga yung data ko na SIM card ko is hindi gumagana dito sa Singapore. So yun, sabi ko patay, paano ko makukontak yung agency ko? Paano nila malalaman na nandito na ako ngayon sa Singapore? Walang signal yung cellphone ko. So ang ginawa ko is, syempre kailangan kong makakonect sa wifi. Meron kasi ako nakita na wifi ng airport, pero meron kasi sila dun parang machine sa side na isa-scan mo yung passport mo. Kaso lang ang nangyari is hindi siya nagpa-function. So hindi ko na-scan yung passport ko. So ang ginawa ko, sabi ko puntahan ko ng information, magtatanong ako kasi kailangan ko talaga guys na magkaroon ng internet connection para makontak ko yung agency ko na malaman nila na nasa airport na ako. So, pumunta ako sa information, sinabi ko na meron ako nakita na ganun nga, na may isang side doon na ini-scan yung passport ko, but hindi gumagana yung machine, hindi pa rin ako makakonect sa internet ng airport. Tapos ang ginawa nung staff information, hiningi yung passport ko, tapos in-scan niya, tapos yun, nakakonect na ako. And then 1 hour lang yun, sabi niya kung da-download ko yung apps ni Changi Airport, magkakaroon ako ng one day or 24 hours na free wifi. So sabi ko wow, okay na yun kasi at least kahit paano magkaroon lang ako ng internet connection ng time na yun. So yun ang parang expectation versus reality na ini-expect ko pagdating ko ng airport. Ayun, makukontak ko yung agency ko, pero ang nangyayari is wala akong data kasi hindi gumana yung SIM card ko. Then nung nandun na ako, expect ko din na paglapag ko may susundo na sa akin. So expectation ko versus reality is dumating kasi ako dito ng 12 ng madaling araw, tapos nasundo ako is 6:30 ng umaga. Then ang expectation ko rin is pagdating ko is makakapagpahinga ako, pero ang nangyari, yung driver na sumundo sa akin is dinala kami para magpa-medical. So on the spot, pagdating pa lang sa airport, may magsusundo sa inyo para magpa-medical kayo kung fit to work kayo. Then after noon, nung dinala ko sa agency, so yun, in-expect ko kukunin agad ako ng amo ko, pero pagdating ko doon, ang dami pa pala mga procedures na kailangan. Nilakad pa muna yung working permit ko, tapos nag-seminar kami sa MOM about regarding sa mga laws, mga rights natin, yung mga ganun, which is okay naman din. Maganda rin yun para at least magkaroon tayo ng mga idea, tsaka kung paano yung about sa pagtatrabaho natin, ganun. Then after nun, nung natapos na lahat, so expected ko, susunduin na ako ng employer ko, pero ang nangyari, dinala pa ako sa Malaysia, nag 1 week pa ako sa Malaysia. Then, before pa pala nangyari yun, pagdating ko pala ng agency, so in-expect ko noon na magpapahinga ako, pero ang nangyari is, hindi pa ako nakapasok sa loob ng agency, yung nila, tawag doon, office nila. Yung bag ko talaga, yung yung luggage ko at saka yung hand carry ko, nila chinek talaga isa-isa lahat ng valuable things ko, yung relo, pera, cellphone, charger, yung mga ganun, kinuha nila, kinumpiskate nila, tapos tinabi nila. Hindi nagulat ako kasi supposed to be parang yung kahit cellphone man lang parang makakontak ko yung pamilya ko, pero hindi ganoon yung nangyari. So yung expectation ko na magkakaroon ako ng communication sa pamilya ko sa Pinas, yung reality is nawalan ako ng contact sa kanila kasi nga kinumpiskate yung mga valuable things namin, which is okay for me na i-confiscate during siguro but sana meron man lang parang kahit isang oras man lang sa isang araw na makontak yung Pilipinas kasi, sa Pilipinas kasi umahawakan namin yung cellphone kasi nga parang yun mapapalayo kasi sa pamilya mo, parang yun lang yung way mo na
na makipag-communicate sa kanila. Pero ang nangyari yun nga, nung na-confiscate yung valuable things ko, kasama yung cellphone ko, so nawalan ako ng contact. Then after nun, yung expect ko na kukunin ako ng employer is hindi pa rin. Nag 1 week pa ako sa Malaysia. Tapos napagbalik ko, yun. So ang in-expect ko sa ano na ako ng employer ko noon, pero hindi pa rin nga. So yung expectation ko na makukuha agad ako, pero hindi yun nangyari. So kaya minsan dapat mayroon tayong mga extra mga tawag to, mga biscuits, mga para sa sarili natin, kasi yung expect natin na pagdating natin is mag-work agad tayo. Hindi yun ang nangyayari, no? Tapos yun nga, yun lang yung mga expectations. So in-expect ko na yung parang sobrang dali lang ng pagtatrabaho pagdating sa baby, pero iba pala yung pagtatrabaho nila dito pagdating sa bata, kasi meron silang parang mga sinusundan na, especially pag nagpapa-breastfeed, meron silang basta iba yung nila pagdating sa bata, yung hindi mo siya pwedeng iheli ng uga ng konti, ganun. Tapos meron silang oras sa breastfeed ng bata, yung ganun. Tapos yung expect ko na paggabi pahinga ko na, pero meron pala kailangan pa rin i-monitor yung bata na madaling araw, ganun. So pero naman, sa ugali naman ng employer ko, okay naman din. Hindi naman din wala akong masabing hindi maganda. Yun lang yung sa parang nabigla ako dun sa ng trabaho, gano'n. So yun. But so far naman pag mag-a-adjust ka naman hanggang sa makasanayan mo na rin. So yun lang yung mga expectation ko versus reality. Okay naman din, hindi naman talaga sobrang madali lang din naman kasi mag-adjust dito. So yun lang guys, kaya pagpunta kayo sa ibang lugar o ibang bansa, parang wag yung full talaga yung expectation nyo, kasi baka mamaya tayo sa reality. So yun lang, bye bye.